Hello mga kawa, magandang araw. Ngayon ay gagawa tayo ng napakaburito nating tinolang manok. Tara na, samahan niyo ako. Bago tayo magsimula mga kawa, narito yung mga sangkap. Ang kompletong sangkap at yung mga measurement nila mga kawaf ay nasa ibaba. Pakiclick lang yung more at makikita niyo yung kompletong sangkap. Okay, magsimula tayo. Ang una natin gagawin ay igigisa natin yung loya para yung lalabas yung kanyang aroma at hindi malansa yung manok natin. So ito yung nagpapawala sa halansa ng manok natin mga kawaf. Kapag nagisa na natin yung loya at na lumabas na yung kanyang aroma ay isunod naman natin ang ating bawang at saka yung sibuyas natin. At hintayin natin na lalabas na yung aroma nila at maging translucent yung sibuyas natin dahil isunod naman natin dito ang ating mga manok mga kawaf. Diba napansin niyo yung kulay ng ating sibuyas na yung translucent na siya? So ngayon, isunod naman natin na igisa yung ating mga manok mga kawaf. Halo-haluin muna natin mga kawaf at pagkatapos ay ilagay na natin ang ating patis. So ang patis natin yung nagpapalasa din ng ating manok at halo-haluin natin para manuot ang lasa ng patis natin mga kawaf at yung mga bawang at sibuyas natin. Pagkatapos nating haluin ay takpan natin at pakuluin natin ito na mga 7 hanggang 10 minuto mga kawaf upang lalong manuot ang ating mga pampalasa sa ating manok. At pagkatapos ng 7 hanggang 10 minuto mga kawaf ay lagyan natin ito na paminta mga kawaf. Alam niyo ba mga kawaf ay gustong-gusto ko talaga na maraming paminta ang ilalagay ko kapag apay ng luto dahil ito talaga ay dadagdag ng lasa ng aking mga niluto. At pagkatapos ay konting halo din mga kawa para manuot yung lasa ng paminta sa ating manok. Pagkatapos natin haluin, ilagyan natin ng chicken cubes, yung siling haba, at saka yung tanglad, at yung mga sayote na hiniwa natin. At lagyan din natin ito ng tubig para magsilbing sabaw sa ating tinolang manok. Halu-haluin natin mga kawaf at pagkatapos nating haluin ay takpan muna natin ito at pakuluan natin na 25 minutes or depende sa gusto ninyong lambot ng manok ninyo mga kawaf. Yan, sinicheck ko kung malambot na ba talaga ang manok natin at kung malambot na ay goods na yan mga kawaf. So, konting pakulo lang muna. At pagbukas natin ay tagyan natin ng malunggay. So, huwag natin kalimutan ang malunggay dahil yan ang isa sa mga sangkap din ng ating tinolang manok. So, hindi maging kompleto ang ating tinolang manok kapag walang malunggay, yung masustansyang malunggay mga kawaf. Kapag nilagay na natin ang malunggay, ay huwag natin siyang masyadong haluin or pwede huwag haluin at takpan lang ng saglit or pakuluin natin ng konti para maluto yung malunggay dahil madali lang maluto or malanta yung malunggay. So, kapag ganyan na ay pwede na nating iserve ang ating tinolang manok. So, okay na yan mga kawaf. At ngayon ay luto na ang ating tinolang manok. So, tingnan niyo yung manok natin ay napakasarap mga kawaf. So, yung sabaw natin, sa tingin pa lang ay mabubusog ka na. So, i-try na rin ito mga kawaf sa bahay, lalong-lalo na tuwing tag-ulan. So, kain na tayo at ililipat muna natin ito sa isang maliit na bowl at nang makahigop na ng mainit na sabaw ng tinolang manok.